be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating confession of faith. At po nga muling ideklara ang katotohanan ito na sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. No? Yung mga wala po kakayang tumayo, pwede po tayong maupo na lang po muna. Yung may mga kakaya lang po tumayo, pwede po nga tumayo. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Abang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa Book of Mark. Mark chapter 12, verse 13 to 17. Mark chapter 12, verse 13 to 17. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 13, kayo po sa verse 14. At sa last verse po, sa verse 17 ay sabay-sabay po tayo. Mark chapter 12, verse 13. Later, they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. 15. Should we pay or shouldn't we? But Jesus knew their hypocrisy. Why are you trying to trap me? He asked. Bring me a denarius and let me look at it. All together? Then Jesus said to them, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. And they were amazed at Him. Tayo pa sa madaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong banal na salita. At nawa, tulungan mo kami na maunawaan namin at patuloy na maisapamuhay ang mga salitang ito na nabasa namin sa oras na ito. At patuloy pagpalaing nga, Panginoon, na iyong salita sa oras na ito. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Makaupo na pong bawat isa. Ngayon po ay first quarter of the year. January, February, March, no? First quarter po, no? Sino po ang nakapagbayad na ng inyong amilyar? Nakapagbayad na po ba ng mga amilyar ang bawat isa? Hindi pa. No? Pag hindi po tayo nakapagbayad ng amilyar ay madadagdag po yan sa mga penalty natin. Mas malaki pa yung penalty kaysa binabayaran natin. Parang ganun po, no?
At kung tayo po pupunta ng munisipyo, matik po talaga. Doon po tayo magbabayad at kailangan bayaran lahat ng mga taxes po natin. No, lahat po ng ating mga tax sa gobyerno ay kailangan po nating bayaran. And in fact, kahit hindi po tayo magbayad ng amilyar, nagbabayad po tayo ng mga taxes. No? Lahat na lang po ng mga binibili po natin, may tax po yan. No? Ilang percent po yung tax natin? 12%. No? Kaya kahit wag sabihin na hindi ayaw natin magbayad ng tax, no? Nagbabayad po tayo kasi lahat ng binibili po natin, kahit po yung betchin na binibili nyo, kahit po yung mga magic sarap na binibili po ninyo, may tax po yan. Pag kumain po kayo sa mga restaurant, naka-breakdown po. Bumili man kayo, kapag may resibo kayo natatanggap, lagi po naka-breakdown po doon. Merong tax na binabayaran po tayo. No, kaya lahat po ng mga ginagastos po natin ngayon ay tinataksan po tayo. No? Nagbabayad po tayo ng tax. Wala po nakakaligtas, wala po nakakalusot po dyan. At iba na lang po yung amilyar na sinabi ko kanina, yung po sa ating mga properties, no? Yung mga may malaking properties po dito. Sino malaking binabayaran sa amilyar sa inyo? Sino nagbabayad dito ng amilyar na umaabot ng libo-libo? No, wag po kayong mahiya, wag po kayong matakot kasi kung nagbabayad kayo ng libo-libo sa amilyar, ibig sabihin malaki ang properties nyo. Malaki po yung binabayaran nyo kasi nga ari-arian. Kaya malaki po yung inyong tax. No? Kaya magpasalamat kayo. Tayo po ay may ganyang ari-arian. At maging sa binasa din po natin ngayon sa ating pong pag-ninilayang salita po ng ating Panginoong Diyos, this about paying taxes to Caesar. Ito yung pagbabayad ng tax sa gobyerno. Sa BIR, sino malaking utang sa BIR? No? Yung problema ng mga malaking mga negosyo, malaking mga sweldo, no? Ang lalaki rin po ng mga taxes na ibibigay po natin sa ating pong gobyerno. Dito po sa binasa po natin kani-kanina lamang, ito po ay very familiar po sa atin kung saan ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ay gustong itrap ng mga taong galit po sa Kanya. This is the sacred and the secular. Yung po yung ating pong teksto po sa oras po na ito. No, bigyan mo natin konting background kung saan si Jesus po ay kilala na po sa lugar po nila, sa panahon po niya. Kilala na po siya sa mga bagay na ginagawa niya patungkol po sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. At itong mga galit sa Kanya, ito yung tinatawag na mga Pariseo, mga Herodians, mga Saduceo, ito yung mga religious party and a political party kung saan galit kay Jesus. Bakit po galit? Itong mga religious party po nito na mga Pariseo, mga Saduceo, at yung political party na mga Herodians, bakit po sila galit kay Jesus? Bakit po ganun na lang yung kanilang galit kay Jesus? Na hindi lamang gusto nilang paalisin si Jesus, hindi lang para siya ay ikulong, kundi gusto siyang patayin. Sa unang mga talata, nabasa po natin o napag-aralan po natin, dito po sa four Gospels, binabangkit po dyan kung bakit galit ang mga political party ito at mga religious party ito kay Jesus. Una-una, ito mga political party, religious party po na ito, sila po ay nasalansang ang kanila pong mga pananampalataya, ang kailang mga paniniwala, ang kailang mga tradisyon, ang kailang mga batas. Yun po ay nasalansang po ng ating Panginoong Jesus. Sa paano pong pamamaraan? Una po, nung si Jesus po ay nagkatawang tao, nandiyan na si John the Baptist kung saan siya po ay nangangaral, at dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mas matindi pa yung pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo patungkol po sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Nandiyan si Jesus ay nagpagaling ng may sakit during Sabbath day. Kaya sa panahon po nila, hindi po normal patungkol sa mga Pariseo, patungkol sa mga Saduceo ang magpagaling ka ng may sakit. Sa kanila,
bawal na bawal ang magtrabaho kapag ka Sabbath day. Sa ating kapag linggo, bawal daw magtrabaho. Lalong-lalo ginawa ni Jesus. Nagpagaling pa siya ng may sakit. Ano sabi niya? Buhatin mo yung higaan at maglakad ka. Kaya yun ang tanong ng mga tao, yan ba, is it lawful na magpagaling ka during Sabbath day? Kahit doon po sa Pool of Siloam, Bathsheba, Bathsheba tuloy, asawa ni no, sa Bethesda. No, yun na nagkapagaling po si Jesus na meron dong isang hindi makapaglakad for almost more than 30 years. Pinagaling ni Jesus during Sabbath. Siya yung naghihimala. Kaya ang tanong ng mga tao, maging ng mga political party, maging mga religious party, sino ba itong Jesus na ito? Sino ba itong Jesus na nagpapagaling ng may sakit? Nagpapalakad ng pilay, nagpapalakad ng lumpo, nagpapagaling, nagpapakita sa mga may bulag. Sino ba itong Jesus na to? Ano ba yung kanyang layunan, ano ba kanyang ginagawa? At isa pang pinakamatinding ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, matindi po talaga, no? Yung pinagtauban niya yung mga tables doon po sa templo. Lahat ng mga nagtitinda sa templo ay pinagtabuyan po niya. Maging yung mga hayop po doon, mga kalapate na itinitinda po during worship, yun po yung pinakawalan niya at pinagtabuyan niya po lahat ng naroon. Wala pong isa na nagreklamo po patungkol po sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. No? Yun po yung mga sabihin kakaiba na ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo na hindi po nila naranasan sa kailang tanang buhay. Kaya ganito na po yung galit ng mga Pariseyo, ng mga Herodians, ng mga Saduceo kay Jesus. Kasi una-una, yung kailang negosyo ay nadamay. Hindi na po sila makakapagtinda ng mga hayop doon sa templo. Hindi na po sila makakapagtinda ng mga bagay po doon sa templo dahil ito'y pinagtabuhin na po ng ating Panginoon Jesucristo. Yung kanilang mga tradisyon, kanilang mga batas, ay nabaliwala dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga tradisyon nila, nabaliwala sa lahat ng maginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa verse 13, later they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. Kaya ngayon, gumagawa ngayon sila ng mga pamamaraan para si Jesus ay masilo, matrap po nila. Para matigil yung ginagawa ni Jesus. Dahil hindi nila matanggap na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi nila matanggap na itong anak ni Jose at ni Maria, na siya yung magliligtas sa atin sa mga kasalanan. Siya yung magliligtas sa kanila sa kailang mga kasalanan, ay hindi po nila matanggap po yun. Kaya kailangan mawala sa kanila itong taong ito. Kailangan mawala sa kanilang landas ang taong ito dahil ito'y sagabal sa kanila. Hindi lamang sa kanilang negosyo, kundi ito'y si Jesus sagabal sa kanilang tradisyon. Sagabal sa lahat ng kanilang pamamaraan, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. And even the political party ay na-alarm dito, ito mga Herodians na-alarm nung nabalitaan nila na si Jesus ay napakarami ng mga supporters, na marami nang naniniwala, marami nang sumasampalataya sa Kanya. At nababawasan na yung kailang bilang, nababawasan na yung mga taong naniniwala sa Kanya, nababawasan na yung tinatawag na mga indulgence nila. Mga indulgence, yun po yung makikita nyo sa malaking simbahan na may mga kandila sa labas, bibili ka, meron ng mga bracelet, bibili ka, ay yung magbabayad ka para magpadasal, yung magbabayad ka para binyagan ka, yung magbabayad ka para ikaw ay basbasan, lahat ay may bayad. Ang tawag po dyan, indulgence. Indulgences, kasi marami. Yun ay mababawasan dahil sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. At si Tiberius ang emperor nung time po na yon. The Pharisee, member of an ancient Jewish religious party, and Herodians, supporters of the family of Herod Antipas. No, sila po yung mga tao, sila po yung mga grupo na galit kay Jesus. Sila lang po talaga yung mga grupo
makapangyarihan po during their time. Sa panahon po natin, ito yung mga government at yung simbahan, yung mga taong simbahan, no? Yun po sa panahon po natin. Ngayon, ano po yung matututunan po natin dito po sa paying taxes to Caesar? Kung titignan po inyo po Biblia, kung ano po yung ang kanyang title, at ito po yung pamagat na the sacred and the secular. Very familiar po ba kayo dyan sa pagbabayad sa tax kay Caesar? Yung sinasabi ni Jesus na ano yung nakaukit dyan at ano yung nakalagay dyan sa coin na yan. Kung ang coin na meron po tayo, meron akong hawak na coin po dito, nakalagay po dito, Republika ng Pilipinas, 20 pesos, si Manuel Quezon. At sa likod po ay meron po siyang Bangko Sentral ng Pilipinas na nakaukit. Ito po yung nakaukit sa secular na bagay kung saan ito yung pinababayad natin sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. But kung i-replace po natin, when it comes to our spiritual life, kung ang pera ito ay may nakaukit na mukha ng tao at nakaukit ang may inscription po ito ng Bangko Sentral, no, sa puso naman kaya natin, sino naman kaya o ano naman kaya ang nakaukit? Ano bang nakatatak sa mga puso po natin ngayon? First, this was the attack of the enemies. No, ito yung atake ng mga kaaway kay Jesus. Una po, to discredit Him. Para pabulaanan ang lahat ng mga ginagawa ni Jesus. Kasi nga si Jesus po ay nag-gain na po ng napakaraming mga followers. Kaya na-alarm na po ang government, ang Roman government, na maging ang simbahan. Na-alarma na po yung mga religious party. Ito yung kailangan gawin, kailangan gumawa tayo ng paraan para ma-discredit yung kanyang mga ginagawa. Para siya ay siraan sa mga tao. Na hindi siya ang tagapagligtas. At mapapatotohanan lang natin yan kung sa mismong salita ni Jesus manggagaling para natin siya mahuli. Para hulihin natin siya, kailangan sa mismong sa salita niya natin siya mahuli. Parang huhulihin natin ang isda sa pamamagitan ng kanyang bibig. To catch him in his words. Kasi mahirap natin siyang mahuli kasi napakaraming tao, napakaraming supporters. Baka kuyugin tayo, pagbabatuhin tayo ng mga supporters niya, kailangan sa mismong salita niya manggaling ang mga bagay para natin siya masilo o matrap. At pangatlo po, ito yung attack ng kanyang mga kaaway. Giving a backhanded compliment. Tapos sa verse 14, they came to him and said, "Teacher, we know you are a man of integrity. You are not swayed by men because you pay no attention to who they are, but you teach the way of God in accordance with the truth." Diba? It is a backhanded compliment. Ito yung compliment na may kasamang pang-iinsulto. Yung insincere flattery na tinatawag. Yung pinupuri mong isang tao, pero at the back of your mind, hindi yun ang ibig mo sabihin. Hindi yun ang gusto mo mangyari. Insincere flattery or giving a backhanded compliment. Marami sa atin mga ganyan. No? Wow, sis, ang pogi-pogi mo naman. Mali pala. Wow, bro, ang pogi-pogi mo naman. Di ba? Ang bango-bango mo naman. No? Pero at the back of your mind, hindi yun ang gusto mong sabihin. Sabihin mo, wow, sis, ang sexy-sexy mo naman. Iba naman, wow, sis, ang taba-taba mo naman, di ba? Pero, pag sinabihan tayo ng sexy tayo, di ba, tumatawa tayo. Pag sinabihan naman ng mataba tayo, parang galit na galit tayo, no? Backhanded compliment. Yun yung sinasabi po ng mga Pariseo, mga Herodians, dito po kay Jesus. Di ba?
Kasi hindi common sa kanila na sinasabi na, Teacher, we know you are a man of integrity. Kasi gusto nga na si Louie, gusto i-trap ang ating Panginoon sa Kristo sa kanyang ginagawa na ito, pabulaanan ang lahat ng kanyang ginagawa. This the attack, and this was the challenge. Ito yung challenge sa kanya ng mga kaaway niya. The challenge of the enemies. But you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Is it right to pay taxes to Caesar or not? This to honor the authority, to honor the Roman government, to honor the Roman rule. And the Pharisees and the Herodians hope to trap Jesus with his tax question. Gusto nilang siluin, hulihin mismo sa bibig ni Jesus manggaling para mahuli siya. Is to honor the authority. Gusto nilang malaman na si Jesus ba ay sinusuporta niya ba yung Roman rule, Roman government. Yung tinatawag na taxation. Sinusuportahan ba ito ni Jesus? And obedience to the law. Obedience to the law. Hindi lamang po ito yung law ng Roman government, Roman rule, maging yung law ng mga tinatawag na mga religious party. Kasama yung Pariseo and Sadduceo. Pharisee, member of an ancient Jewish religious party. Yung mga Sadducees naman po, sila naman po yung mga grupo po, mga religious group din po na hindi po sila naniniwala. Sadduceo po, mga Sadducees, hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Wala po silang resurrection na tinatawag. Ang kailang pinanghawakan na mga kautusan, yung kautusan po ni Moses, no? Yun po yung mga Sadduceo. And pangalawa po, obedience to the law. They come to Jesus to ask him if paying tax is lawful or allowed by God. And they force Jesus into a corner. No, kino-corner nila si Jesus patungkol dito sa pagsunod sa tinatawag na batas o kautusan. Ang Roman rule, ang Roman government, meron po silang tinatawag na may ni-impose po silang tax sa mga tao kung saan ito ay kailang babayaran, no? Yearly. Para po sa atin, meron tayong amilyar, meron tayong mga taxes na binabayaran. Ang dami tayong mga taxes na binabayaran. Same thing sa kanila po. And the Herodians held that government was dominant over religion. Mas mataas ang mga Herodians, mas mataas ang Roman government kaysa sa mga religious group. And the Pharisees, on the other hand, hated tax. They hate Roman rule. Yan po yung mga Pariseo. Kaya nga Pariseo, mga hypocrite. Kapag kaharap mo, ang ganda ng pahikitungo. Pagkaharap nila yung mga Roman government, okay. Saludo kami sa batas nyo, saludo kami sa mga ginagawa nyo. But they hated tax. Galit po sila, ayaw po din ng mga tax. Ang gusto nila, doon ka magbigay sa kanilang grupo. Doon ka magbigay sa kanilang religious party. No, doon ka magbigay sa kanilang simbahan. Doon ka magbigay sa kanilang templo kung saan man sila naroon. And the Pharisees believed that the state and all other power and authority were to be subject to religious rule. And therefore, they were strongly against paying taxes. Itong mga Herodians, itong Roman government, ang tingin nila mas mataas sila sa mga religious group. Itong mga religious group naman, tingin naman nila, mas mataas sila sa Roman government. Kaya ayaw nila magbayad ng tax. Ayaw na magbabayad ng tax kasi sila ay mas mataas. Ito yung kailang mga thinking. Kaya ito yung tinatanong kay Jesus, ito ibinabato ngayon kay Jesus. Sacred and secular ang tanong po. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Dapat bang magbayad ng buwis sa gobyerno or hindi? Parang napakadali po ng tanong. And paying tribute money. This was the challenge. Ito yung hamon ng mga
religious party, political party po kay Jesus, paying tribute money. Poll tax, a flat fee assessed per person required to pay each year. Meron pong flat fee. Para lang po tayong nagpa-park. Meron tayong, hindi pala, yung mga parking pala, iba pala, nagva-vary. Yung nanay ko, last time na nagpark kami sa Parañaque Med. Dati, binabayad ko 20 pesos lang, flat rate. Ngayon, nagulat ako. Wala pa kami 3 oras, 60 pesos. Ano yun, sabi ko, 20 pesos per hour. At sa toll gate pa, may mga tinatawag na flat rate kung saan na entry point mo at may exit point, meron kang flat rate. At maging po sa kanila, dito po sa panahon po nila, meron po silang flat fee assessed per person required to pay each year. A denarius which was a day's fare for the common worker. Isang denaryo ang bayad, ang kailangan po nilang bayaran. Ang kailangan tax. Income tax. Yung kailangan amilyar sa mga properties po yun. Meron po sila tinatawag income tax na binabayaran po. A denarius which was a day's fare for the common worker. You teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Should we pay or shouldn't we? Ang akala ng mga Herodians, akala ng mga Pariseo, dalawa lamang ang sagot. Yes or no. Kapag tinanong ka, kumain ka na ba? Ano yung sagot mo? Nag-Jollibee ako kanina. Nag-McDonald's ako. Magma-McDo ako mamaya. Diba? Ang sagot lang ay yes or no. Yun ang kailangang thinking, yun ang kailangang pagkakaunawa na sa pamamagitan ng mga gaitong tanong. Kapag tinanong natin si Jesus, kailangan bang magbayad ng tax? Kailan ba magbayad ng tax? O hindi na kailangan? Kaya ang isasagot nila sigurado, yes or no lamang. If Jesus said no, kapag sinabi ni Jesus no, they could label him as insurrectionist and have him arrested for opposing Roman law. Pag sinabi no, huwag kayo magbayad ng tax. Ay di magagalit naman itong mga Herodians. Itong mga political party nito na gusto nila, kailangan nilang magbayad ng mga tax sa amin. Kasi yun ang pinagpapagawa namin ng kalsada, pinagpapagawa namin ng mga lahat, ng mga amenities ng mga tao. Kailangan magbayad ng mga taxes po na yan. Kapag sinabi ni Jesus no, magagalit sa kanya itong mga Roman na government po na to. At pwede siyang arestuhin. Dahil siya yung nag-impose ng mga bagay na against sa Roman law. Kapag nag-impose po tayo ng mga bagay na against sa ating government, pwede po tayong huliin, arestuhin. Kung ikaw ay nanunog ng bahay ng ari-arian, arson ang kaso po natin. At kapag sa gobyerno po tayo nagkasala, nag-aklas tayo, insurrectionist naman po yung kaso naman po natin. At kapag sinabi ni Jesus Christ, yes, if Jesus said yes, he would lose face with the common people who also hated paying tribute money to Rome. Pag sabi ni Jesus, yes, kailangan nyo magbayad ng tax. Kailangan nyo talagang magbayad kasi yun ang nararapat, yan ang ipinagutos ng batas. Magagalit naman sa kanya itong mga Pariseo. Magagalit sa kanya yung ibang mga tao na galit sa taxes. Kaya wala siyang mapagpipilian. Pag yes, pwede siyang hulihin. Kapag sinabi niyang no, maraming tao naman na magagalit. Paying tribute money. Ganyan din po tayo. Watch out. Mag-ingat tayo sa mga taong ganyan. Na minsan may pumunta sa atin, kinakausap tayo, kinakamusta po tayo, but they are not come from information, but for confrontation. Minsan may kinukuha sa ating mga details, may kinukuha sa ating mga information, para magamit nila ito para sa
ating confrontation. Kaya mag-ingat din po tayo sa mga ganyang mga tao. Ito po yung challenge, no, ng kaaway ni Jesus. Ano po yung sagot ni Jesus? No? The Lord's reply. This was his reply to his enemy. Sa verse 15 to 17, napakaganda po ng sagot po ng ating Panginoon Jesucristo. Punong-puno ng karunungan. Sabi ni Jesus, but Jesus knew their hypocrisy. Why are you trying to trap me? He asked. Bring me a denarius and let me look at it. They brought the coin and he asked them, whose portrait is this? And whose inscription? Caesar's, they replied. No, sa atin, ang ating mga bayani. No? Sa 1,000 nyo ay, ano po yung nakalagay po doon? Eagle. No? Next year yata, papalitan ng eagle. Nalagay po doon, ano na po, pawikan. Opo, kasi eagle daw, mabilis daw lumipad. No? Pagdating daw sa kamay yung 1,000, lumilipad na raw agad kasi eagle. Kaya next year daw, pawikan na ilalagay po doon para mabagal daw yung paglipad. No? Ito po yung sagot po ng ating Panginoon Jesucristo. No? The Lord speak in defense. Una po, Jesus exposes the hypocrisy of their hearts. Jesus exposes the hypocrisy of their hearts. Ito nga, pagka-ipokrituhan ng mga Pariseo, ito mga Herodians. He knew the hearts of men and do not put God to the test. At alam ng ating Panginoon Jesucristo yung kailang evil motives. Alam ni Jesus na ito nga conversation na to with Pharisees and Herodians ay para siya ay hulihin, siluin. Alam po yan ni Jesus. Alam ni Jesus yung motibo, maling motibo ng mga tao pong ito. And Jesus answers with question. Whose stamp is this? No? Ano bang nakaukit dito? Kayo bang mukhang narito? No? Whose image and inscription ang nandito po sa pera na to, sabi ni Jesus. Kasi nga, ang kailangan ng mga religious party ito, ang kailangan ng mga political party ito na sumagot si Jesus ng yes or no. Yun lang po yung gusto marinig ng mga tao pong ito para si Jesus ay hulihin, siluin sa kanyang ginagawa. On the front of denarius was engraving the head of Caesar Tiberius. That was the image in Latin on the front. No, yun po yung yung ulo po ni Caesar ang nakalagay po doon sa coin. Doon po sa paki-flash nga po yung ano diyan, yung mukha ni yan po no. Magkamukha ba? Yan po no. Ang nakalagay po diyan yung kung babasahin pa natin yan, T. Caesar D.V. Augustus. Pag translate po natin yan, Tiberius Caesar D.B. Augusti Filius Augustus. That is, Tiberius Caesar Augustus, son of the divine Augustus. Yan po yung sa front. At sa back naman po yung Pontiff Maxim. Yung tawag na highest priest. The image of the emperor is stamped on their coins. The image of the emperor. Yun po yung nakatatak po dito po sa kailang mga barya, sa kailang mga pera. Pero sa atin po, bilang mga anak ng Diyos, the image of God is stamped on the soul of every believer. Kaya ano po yung nakaukit sa ating mga puso? Ano po yung mga nakaukit sa ating mga katawan? No? What image do you have? What inscription do you have? It is the image of the emperor, the image of the Bangko Sentral ng Pilipinas. And Jesus gives an exhortation. This is verse 17. Ito na yung pangangaral ni Jesus. No? Jesus gives an exhortation. Sabi ni Jesus,
Give to Caesar what belongs to Caesar. Itong perang ito ay hindi po na ito pag-aari. Kahit tignan po natin, kahit ito'y hawak natin, kahit ito'y pinaghirapan natin, hindi po natin ito pag-aari. Ang nakalagay doon po sa mga pera po natin, hindi lang po nakalagay dito sa mga papel. Ang nakalagay po doon nakalagay. Nabasa niyo po ba nakalagay sa papel? Ang papel na ito, ang perang ito ay pag-aari ng Bangko Sentral. At magagamit natin to para sa pambili natin, pambayad. At pananagutan niyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya hindi po yan atin. Baka akala nyo atin yung pera na yan, no? Kaya sabi niya, give to Caesar what belongs to Caesar. Ngayon, gusto niyo sumagot ako ng yes or no? Ang mga sagot ko, ibigay niyo yung para kay Caesar, kung anong para sa kanya. Ano ibig sabihin po ni Jesus po doon? Saying, give it back to him if he asks for it. Ibigay daw po kay Caesar, o ibigay yung mga secular na bagay, o ibigay sa gobyerno kung ito'y hinihingi. Kung hinihingi ng gobyerno mga taxes, ibigay po daw natin. Sabi ni Jesus. Temporal things belong to their government. Ito mga secular things o mga temporal things belong to their government. Ito'y kabilang pag-aari ng gobyerno, itong mga bagay na temporal. Walang, no lasting value. And give the honor, obedience, and tribute to their government. Ibig po ibig sabihin ni Jesus. But what about to God? The things that are God's. Paano naman para sa ating Panginoong Diyos? Masabi ni Jesus, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. But what about to God? Ano naman para sa Diyos? Kung sabi ni Jesus na ibigay mo ang mga bagay na yan para sa gobyerno, ibigay mo yung mga bagay na yan, yung mga secular na yan para sa secular things, belong to their government, pero what about God's? Para sa ating Panginoong Diyos. Means, everything is God's. So the point seems to be when we realize that all of life, including all of Caesar's right and power and possessions, belong to God. Kahit si Caesar, kahit yung emperor, kahit yung hari, o sino man yung mga nanunungkulan, sabi po doon, they all belong to God. Kung ang Diyos ang may lalang ng langit at lupa, at Kanya ang lahat ng bagay, maging ang perang iyan na mga denaryos na binambabayad natin sa mga bills po natin, maging si Pontius Pilate, maging si Caesar, maging si Tiberius, they all belong to God. Sila'y pag-aari ng ating Panginoong Diyos. And when we know that all is God's, then anything you render to Caesar, you will render for God's sake. Kaya hindi po masama ang magbayad ng buwis. Itinatag po ng ating Panginoong Diyos ang ating gobyerno. Siya din po ang nagtatag ng mga mamumuno. Kahit maging masama man yan, maging mabuting namumuno niyan, si Lord ang nagtatag po niyan. When we know that all is God's, then anything you render to Caesar, you will render for God's sake. And any authority you ascribe to Caesar, you will ascribe to him for the sake of God's greater authority. Kaya kung paano po tayo sumusunod sa mga namumuno, paano tayo sumusunod sa ating gobyerno, ganun din po yung pagsunod din po natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil si Lord ang nagtatag po niyan. Nagtatag ng gobyerno, nagtatag ng mga namumuno, nagtatag ng family, nagtatag ng iglesia. And any obedience you render to Caesar, you will render for the sake of the obedience you owe first to God. Kasi kung binabaliwala daw po natin ang mga namumuno, binabaliwala po natin itong gobyerno po natin, para sasabi natin na
Against tayo doon sa pamamalakad ng Diyos. Against tayo doon sa itinilaga ng ating Panginoong Diyos. Kahit yan ay masama o mabuting pamumuno. Si Lord ang nagtalaga niyan. Kahit po yung mga parao noon, kahit yung kung paano pinahihirapan ng mga Israelita, si Lord ang nagtalaga ng mga namumuno na yan. At lahat po yan ay may pananagutan sa ating Panginoon Diyos. Maging tayo po, may pananagutan din po tayo sa ating Panginoon Diyos. Do it only for the Lord's sake. Yung sinabi natin Panginoong Jesucristo. Kung yung mga material na bagay, mga secular na bagay, ibigay mo yan sa gobyerno. Pero yung devotion and yung worship, ibigay mo yan sa ating Panginoong Diyos. Yung pagsamba po natin, yung ating mga pagpupuri, o yung mga makalangit na bagay, o yung mga spiritual na bagay, yan yung ibigay naman po daw natin sa ating Panginoong Diyos. The sacred and the secular. Kasi sa panahon natin ngayon, mas pinapabura na natin ngayon ang mga bagay na secular versus sa mga sacred things. Kasi sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay natin sa mundo ang para sa mundo. Kung ibinibigay natin ating mga taxes sa gobyerno po natin, kung binibigay po natin ang lahat ng mga material na bagay doon sa mundong ito, ano po yung naman ang ibinibigay natin sa ating Panginoong Diyos? This is not about tithes and offering. This is about our life. Yung ating buhay. Ano na po yung mga bagay na inibigay natin sa Diyos? Ano yung mga bagay na importante sa atin na naibigay na natin sa Diyos? Ito ba yung mga spare time natin? Extra time? Extra effort? O mga bagay na hindi natin kailangan, yun yung mga binibigay natin kay Lord. Yun yung ibinibigay natin sa mundo. Mas malaki ang naibibigay natin sa mundo, compare po natin sa mga ibinibigay po natin sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ni Jesus, ibigay natin sa mundo yung para sa mundo. At ibigay po natin sa Diyos yung para sa Kanya. Ano ba yung para sa Kanya? Ano ba yung ibinibigay natin na para lang talaga sa ating Panginoong Diyos? How about yung our quality time? Quality time natin sa ating pamilya, pero yung quality time po natin sa ating Panginoong Diyos, naibibigay po ba natin yon? Yung panalangin natin. Ang panalangin natin lagi, sana ingatan tayo, sana maging malusog tayo, sana ma-promote ako sa trabaho, sana mag-increase ang aking sweldo, sana magkaroon ako ng lupa't bahay. Pero never tayong nanalangin, no? Yung para naman sa Diyos. Parang lagi puro sa atin. Nakasentro yung ating panalangin sa ating sarili, sa ating buhay, sa pamilya natin, pero nakakalimutan po natin yung patungkol sa ating Panginoong Diyos. Given na po yung mga resources. Kung yung resources nga natin, hindi natin maibigay, buhay pa kaya natin? Sabi ni Pedro, no, Lord, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Sabi ni Jesus, no, Peter. Ngayon din, bago tubilao kang manok, 3 beses mo ko itatatwa. Paano natin may bigay, no? Paano natin maibibigay yung para sa Diyos? What are you render to God? Kaya nga dito sa pagkakasabi dito ni Jesus, wala silang masabi, wala na silang maibato. And they were amazed at Him. Kaya namangha po talaga itong mga tao po ito. Namangha itong mga religious party na ito, itong mga political party ito sa
karunungan ni Jesus. Wala na silang bato. Kaya sa atin, kung ibabato naman sa atin yung tanong, ano na yung ginawa natin para sa Diyos? Ano na yung mga mahalagang bagay sa buhay po natin na i-give up natin para sa Diyos? O patuloy natin hinahawakan itong mga bagay na ito. Hindi natin ma-let go, natin maibigay para sa Diyos. Kaya ulitin ko, this is not about tithes and offering. Dito patungkol lamang sa ating mga pagkakaloob. Madaling magkaloob, madaling magkunwari, kagaya ng mga Pariseo. Pero alam ng Diyos ang puso po ng bawat isa. Nawa, ang inscription o yung image ng coin ay si Caesar. Nawa ang bawat sa puso sa atin, ang image po na naka-stamp po sa puso po natin ay ang ating Panginoong Diyos. Kung bubuksan po yung puso po natin, sino makikita po dyan? Ano nakatatak po dyan? TikTok, FB, o yung mga bagay na gusto natin? Then Jesus said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Kaya ulitin ko po, muna po sa atin, ibigay sa mundo ang narapat sa mundo. Pero baka nakakalimutan po natin na hindi pala natin na ibibigay yung para sa Diyos. Lalong-lalo na po yung ating buhay. Kung si Lord ang nagbigay ng buhay na ito, bakit di natin kayang ibigay ito para sa Kanya? Hindi po natin pag-aari ang buhay na ito. Lahat ng buhay po na meron tayo ngayon po ay pahiram lamang po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya gamitin po natin yan para sa Kanyang kapurihan, para mapabigyan po natin siya ng kaluguran sa lahat po ng aspeto po ng ating buhay. At in closing po, sa ating pagkatapos, give Caesar his money because to bear his image, it is his. No? Bigyan natin kay Caesar, bigyan natin sa gobyerno kung anong rapat sa kanya dahil para sa kanya yan. But our devotion and worship belongs to God because we bear His image. We are His. Tayo po'y pag-aari ng Diyos. Ang nakaukit po sa ating mga puso ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po'y pag-aari po niya. And we render to God what bears His image, and what bears the image of God is ourselves. Ibinibigay ba natin sa Diyos ang narapat na para sa Kanya? Pinagkakatiwala po ba natin lahat para sa Kanya? Are you giving to God what is rightfully His? Maging yung buhay po na ito. Ito po ay buhay para sa Diyos. Ito po ay pahiram sa atin na dapat nating gamitin para sa Kanyang kaluguran. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. We thank you, Lord, sa oras na ito. Dahil patuloy mo kami binibigyan ng paalala. Kinokorek mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nagagawa namin hindi naayon sa iyong pong salita. Salamat, Panginoon, mag-isa na pagnilayan namin mga salita mo. Nanawa mag-focus kami kung ano ang mga makalangit na bagay at hindi ang mga sekular na nakita namin sa mundo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-focus sa iyo. Magawa namin, Panginoon, ang mga bagay na ipinapagawa mo sa bawat sa amin. Na maibigay namin sa iyo ang narapat para sa iyo. At ibigay namin sa mundo kung anong para sa mundo. At hindi namin ito pwedeng i-mix. Dahil hindi kailanman pwedeng maghalo ang langis sa tubig. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami maging sa mga pagkakataong ito na maisapamuhay namin ang ipong salita na aming naririnig, aming nababasa at aming napag-aaralan. Tulungan mo kami, Panginoon,
na patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na magpasakop sa iyo, patuloy na maisapamuhay ang salita mo na aming napag-aaralan at maging sa mga oras na ito. At salamat, Panginoon, kung kami man ay nare-rebuke dahil hindi namin naibibigay ang para sa iyo. Hindi namin nagagawa ang mga bagay para sa iyo. Nanineglect namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na nakakita ng lahat. Nanineglect namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na matalino at alam ang lahat ng bagay. At maging ang nasa isip namin, maging mga puso namin ay nasasaliksik mo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng time para sa iyo. Magkaroon kami ng oras para makapag-aral ng iyong banal na salita. Magkaroon kami ng panahon sa iyong mga salita. Kung gaano kalaki ang aming mga oras sa social media, kung gaano kalaki ang aming mga oras sa aming mga kaibigan o sa mga ibang bagay, nawa ito ay matumbasan namin, Panginoon. Mabigyan ka namin ng ganito rin pagkakataon, ng ganitong oras, kung saan ikaw ay aming pupurihin, ikaw ay aming sasambahin, ikaw ay aming pasasalamatan, dahil ikaw ay buhay at tunay na Diyos. Ipaunawa mo, Panginoon, sa amin ang iyong banal na salita. Give us, Lord, the illumination. Ang Santong Espiritu na nagkukwiken sa amin, na aming maunawaan, maisapamuhay ang salita mo, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-focus sa iyo. Mamuhay kami na may kabanalan. At patuloy na mamuhay ng naayon sa iyong dakilang kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon. Maging aming mga oras, ang aming kalakasan, magamit nawa ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Hindi nawa masayang ang katawang lupang ito, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa namin nang naayon sa mundo. Bagkus magamit nawa ang katawang lupang ito para sa iyong kapurihan, para ikaw ay maitaas namin, Panginoon. Ikaw ang aming mapasalamatan, ikaw ang aming maluwalhati sa lahat ng aming mga ginagawa. Kaya salamat, Panginoon, sa reminder na ito, Panginoon, na huwag kami mag-focus sa mga secular na bagay. Bagkus mag-focus kami sa mga makalangit na bagay. We thank you, Lord, dahil patuloy mo kami pinapalalahanan sa mga bagay na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na may isa pamuhay ang bawat salita mo na aming napapakinggan. Salamat din, Panginoon, bagi sa presensya ng bawat isa, sa iyong mga anak na dinako mo sa lugar na ito. Lord, pagpalayan pa ang kailang mga buhay. Patuloy nawang kumilos ang Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa, na may isa pamuhay ang iyong salita, Panginoon, bagi sa mga oras na ito. At tulungan kami, Panginoon, na ikaw ang maitaas namin sa lahat ng aming mga ginagawa. Pagpalain pa, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid kong ito. Ano man ang kailang mga kinabubuhay, ano man ang kailang mga kabuhayan. Lord, patuloy itong pagpalain. At ma-acknowledge namin ng lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyo. Dahil ikaw ang may akda ng lahat ng bagay. Ikaw ang may akda maging ang buhay na ito, Panginoon. At maging ang kagalingan, Panginoon, ay sa iyo nagmumula. Kaya pagalingin mo kami spiritually, Panginoon.
Maranasan namin, Panginoon, ang iyong pabor sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. We thank you, Lord, sa oras na ito. We thank you, Lord, sa lugar na ito. We thank you, Lord, sa presensya ng bawat isa. And we thank you, Lord, sa fellowship na ito. And we thank you, Lord, sa kaligtasan, sa habag at biyaya mo na patuloy mong ipinaparanas sa iyong mga anak. Nakulang ang salitang salamat dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ikaw ay nasa sa lahat ng dako. Alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang nagpapagaling sa amin. Ikaw ang nagpo-provide na lahat pangangailangan namin. Ikaw ang nag-iingat sa bawat sa amin. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat sa buhay namin. Kaya salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nag-iisang Diyos. At ikaw ay makapangyarihan. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.